Golden State nalagasan. Joel Embiid nagsalita na kay James Harden at sa Sixers ginaya si Giannis Antetokounmpo at Kawhi Leonard nagreklamo sa mga fans patungkol sa load management. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry 9 mga kaibigan, mabibili lamang sa halagang 2,100. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Ang Philadelphia 76ers ay nasa gulo sa summer na ito at ito ay napakalaking rason mga kaibigan dahil sa trade request na ginawa nitong ni James Harden mula sa franchise. Sa ngayon ang team ay hindi pa nga ito nahanapan ng lugar at nakikita rin sa ngayon na tila wala silang ibang nakikitang solusyon patungkol sa sitwasyong ito. Sa kasalukuyan, ang superstar na si Joel Embiid ay nagbigay ng take mga kaibigan para sa ginawang trade request nitong ni James Harden na para sa center. Siya ay sinabing ang trade request na ito ay isang kapuspalad, ngunit idinagdag na ang tanging goal lamang nito ay ang may panalo ang championship. Na para kay Joel Embiid, ito ay naging kapuspalad kung ano nga ba ang nangyari, ngunit ang goal ay ang magkasama ang lahat at subukang may panalo ang isang championship ring. Maging para kay Joel Embiid sa kanyang sarili, ang kanyang naging focus sa lahat mga kaibigan ay gusto rin itong manalo, anuman ang dapat gawin at anuman ang dapat ilagay para umabot sa posisyong ito. Ito nga raw ang importante sa lahat ngayon para kay Joel Embiid. Kung sakaling itong si James Harden ay mapapaalis ng team mga kaibigan na walang star level na kapalit, ito ang magpapahirap sa 76ers para sa tsansang subukang may panalo ang Larry O'Brien Trophy. Gayonpaman, sa puntong ito ay marahil simpleng mas mahusay pa mga kaibigan na ilipat ito kumpara sa ipagpatuloy ito kasama ang sitwasyon sa pagbubukas ng season. Si Joel Embiid ay gustong manalo at marahil ang makakuha ng iilang immediate help mga kaibigan ay isang napakalaking magandang hakbang para sa kanila sa regular season. Nitong huling season, itong si Joel Embiid ay nakakapag-average ng 33.1 points, 10.2 rebounds at 4.2 assists per game para sa 76ers. Siya ay naging MVP level player, ngunit hindi nito kayang manalo kasama lamang ang kanyang sariling effort. Sa ngayon ang Sixers ay umaasang ang team mga kaibigan ay ma-figure out ang pamamaraan na maging competitive sa season ito at manatiling banta sa Eastern Conference. Ang Milwaukee Bucks at ang Boston Celtics ay parehong rivals ng Philadelphia 76ers kung sakaling pag-uusapan lamang ang Eastern Conference. Ang parehong dalawang kupunan ay nakagawa ng napakalaking hakbang mga kaibigan sa off-season. Sa katunayan, ayon kay Stephen A. Smith, siya ay nagsuggest na ang nagawang trade para dito kay Damian Lillard ay ang isa sa magiging daan para puwersang hihingi ng trade request itong si Joel Embiid mula sa 76ers. Ang Philly ay nasa mundo sa kaguluhan. Manatili lamang buksan ang mga mata dito kay Joel Embiid dahil darating ang araw ito ay magdedemand ng trade matapos mangyari ang lahat ng ito. Hindi nakaduda-duda na kung sakaling ang Sixers ay mabibigo muli sa season ito, ang trade request mula kay Embiid mga kaibigan ay posible talagang mangyari. Ang team ay kailanman hindi nagawa ang Eastern Conference Finals during sa kanyang kapanahunan at ang patuloy na kabiguan ay ang magiging rason para gawin ito ng Sixers superstar. Ang lahat ng nasabi sa ngayon itong si Joel Embiid ay gayon pa rin, miyembro pa ng Philadelphia 76ers. Sila ngayon ay umaasa na siya ay makakahanap ng success kasama ang team sa pagbubukas ng season. At titignan na lamang kung ano nga ba ang mangyayari sa hinarap. Anong masasabi nyo mga kaibigan? Samantalang sa kabilang balita naman, itong si Kawhi Leonard ay karaniwang hindi gaanong nagbibigay ng iilang detalyeng kasagutan. Ngunit during sa LA Clippers Media Day, itong si Leonard ay pinunto ang mga haters mga kaibigan na siyang tinatawag ito bilang isang Mr. Load Management. During sa Media Day, itong si Leonard ay napagtanungan mga kaibigan patungkol sa kanyang injuries at sa panibagong rules na inilabas ngayon ng NBA patungkol sa load management.
Isang bagay na nakikita ng lahat kung saan nga ba nagkaroon ng isyo itong si Kawhi Leonard, na ayon pa nga kay Leonard, hindi nga raw nito sinusubukan na namimili ito ng iilang laban. Sinusubukan nga raw niyang laging maglaro sa mga laban kung kaya nitong maglaro. Kung sakaling siya ay nasasaktan, hindi nga raw nito kayang maglaro ng basketball. Nitong huling 2 taon, ito nga raw ay naging kapos-palad para sa kanya. Siya ay nasaktan, nakuha nga niya ang isang ACL, and then sumunod sa pagtatapos ng taon, nakuha naman niya ang isang meniscus. Ito ay tanging basketball lamang. Patuloy pa nitong ni Kawhi, siya nga raw ay isang two-way player at siya ay labis na naglalaro, kaya ang injuries ay dumadating sa kanya. Hindi nga raw siya naparito para maglakad lamang sa paligid. Siya ay naglalaro sa both ends sa floor at nakikita ang mga best player sa both ends sa bawat gabi. Alin man sa binabantayan niya ang mga best player na ito, or siya ang binabantayan ng mga best player. Ano man ang mangyari kung sakaling ang injury ay darating, ito na nga raw ang totoong nangyari dahil siya ay nasa NBA. Itong si Kawhi Leonard ay hindi naging mali sa kanyang statement, mga kaibigan. Habang ang mga tao ay nakikitang gustong maglagay ng jokes dito sa kanya, natitiyak naman na siya ay nagkaroon ng iba't ibang injuries nitong huling 2 seasons. Sa katunayan, sa panahong nakuha nitong ni Leonard ang isang ACL at sa sumunod na taon, nakuha naman niya ang isang meniscus. At sa panahong itong si Klay Thompson, mga kaibigan, ay nakikitungo sa similar situation. Siya nga raw ay walang ibang natanggap kundi ang simpatiya lamang. Para sa mga iilang rason kung sakaling pag-uusapan ang patungkol dito kay Kawhi Leonard, ang lahat nga raw sa buong mundo ay inisip na itong si Kawhi Leonard ay iniiwasan ang mga laro. Anong masasabi nyo, mga kaibigan? Totoo nga kaya ang sinabi nitong ni Leonard? Sa kabilang balita naman, habang ganap ng in-announce na ang Golden State Warriors forward na si Draymond Green ay nakikitungo ngayon sa isang ankle injury dahil na ma-sideline ito, mga kaibigan, sa loob ng 4 na linggo. Ang Warriors ay opisyal na kinumpirma ang injury ito kasama ang isang anunsyo noong araw ng Lunes. Bilang karagdagan sa injury nitong ni Draymond Green, ang Warriors ay in-announce rin ang karagdagan sa injury, mga kaibigan, sa veteran guard na si Cory Joseph, na siyang susuriin sa loob ng 2 linggo kasama ang lower back strain. Si Cory Joseph ay pumirma sa Warriors sa off-season at inaasahang magiging KP sa bench. Siyempre, habang siya man ay hindi naging integral sa Golden State success, na tulad na lamang nitong ni Green, siya naman, mga kaibigan, ay magiging important piece para sa Warriors season kung sakaling siya ay makakabalik mula sa injury. Kasama ang alinman sa mga injuries na hindi naman ganoon kaseryoso, na titiyak na sila naman ay magiging komplikado kung sakaling masisimulan na ang training camp para sa Warriors. Kasama ang hindi pa gaanong nakikilala patungkol sa roster, sa rotations, at kung saan nga ba sila naaangkop. Ang Warriors, mga kaibigan, ay umaasang mahahanap nila ang lahat ng kasagutan during sa training camp. Ang biggest question para sa Golden State Warriors sa puntong ito ay ang magiging role nitong ni Chris Paul. Ngunit isa lang ang sigurado, na sinabi nitong ni Rudy Gay na siya na nga raw ngayon ay handang-handa na kung ano nga ba ang kanyang kailangang gawin para sa team. Ano man ang ipapagawa sa kanya nitong ni Steve Kerr. Dahil sa ngayon, mga kaibigan, ang kanyang naging focus ay ang manalo. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.